Thank you. Meron pa ba, Suway? Hindi mo si Kuya. Good morning. Good morning. Sino ako magkakawits dito? Sino mo lang magkawits? Pero bago tayo magkawits, mag-pray muna tayo. Sige. Mag-pray, please. Come forward. Abby. Siyempre, bago tayo magsimula, magpapuri muna tayo sa ating Panginoon. Hindi ka rin tawag na. Tawag magreklamo. First time niya mag-pray ha, guys. Please bear with me. Dinig po ba sa Zoom? Type 1 nga po kung malinaw. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Lord, thank you for this day. I-bless mo po yung speaker natin for today, si Coach Maggie. Thank you din po kasi safe kami nakarating dito. And salamat po sa lahat ng messages. Yun lang po. And amen. Amen. Sabi sa inyo eh. First time naman pray eh. And thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat tayo kasi nakarating tayo ng show. Salamat tayo sa buhay ni Wendy. Hindi na yan. Safe kahit nagkaroon ng disgrasya. Ano yun? Wake up call minsan eh. No? Wake up call. Mga marites. Hala, ano? Marites. Na-disgrasya yung marites na angkas ba yun? Basta ako na lumipad from shop. Tapos yung yung rider ano ba? You see, ang buhay na snap, pwedeng mamaya wala ka na eh. Pero buhay tayo kasi may purpose pa tayo sa mundo. Okay, sino po yung nagtatawag dito? As mainit, ang galing ko lang ito, tayo lang po. Pwede naman sa dapat ng chalos. Yan, sino po yung marunong mag-comments? Dati, pag wala akong nagawang mag-asawa, nagtatawins kami online, yung piso-piso. Na-realize ko, may realization din nun eh. Na-realize ko, pag nagtatawins ka, di ba, pag pinatagal mo siya, di ba pag bago ka, sino yung mga bago nagtatawins? Masarap siyang patagalin. Sarap eh, di ba? Naiinis ka pagka pumapait na yung kalaban mo. Ba to? Pasarap pa lang ako, papuro pa lang, pinafight na eh, tama? Marunong ako magtawid, tumatango ka? Marunong. Yan, sa tawid gano'n, dapat daw, pag tayo sa tawid, di ba dapat, huwag mo hintayin na tumagal. Kasi mas matagal, mas lamang na matatalo ka. Dapat, pag meron ka na kaagad buo, fight ka agad, laban ka agad. Yun yung technique sa tawid. Sa buhay, gano'n din. Pag may laban ka, fight ka agad. Pag meron kang skills, fight ka agad. Hindi na pinagtatagal. Kasi dahil ng maaga pang masipag. Okay, let's go back to basics. Sabi kasi ni Risa, sabi ko, anong topic yung pwede natin i-tackle today? Sabi niya, Coach, pwede ba yung goal set, paano makukuha yung travel incentive? Okay naman yung good. Maganda yun for the competitive. Kasi hindi lahat competitive eh. And pag tayo ay nagtakal na agad paano kunin yung travel incentive, pero hindi nyo naman alam kung paano mag-close ng sales, di ba? Yung iba kasi medyo nawawala na sa isip. Siguro sa dami ng mga inatin na trainings, nagra-rumble na ano ba talaga yung dapat kong gawin? Ano yung dapat kong unahin o priority, correct? Yes. Yan, magre-refresh tayo ngayon. Narinig po ba sa Zoom? Hi, empowering morning. Alright. Let's go to business basics.
So ito, kasi sa Zoom natin ng BTS, hindi ko siya masyadong madetalye kasi limited yung time natin for 1 hour. So ngayon, magkakaroon tayo ng medyo mas mahabang time para i-tackle paano ba yung basic natin sa business. Ano yung mga kailangan nating matutunan para tayo ay matutong kumita na malaki. Yan. Inviting, ito yung magiging topic natin ngayon. Inviting, selling, closing. Gusto niyo ba yan? Ganyan topic? Yes. Ang totality naman yan lahat, isa lang eh. Ano ba yung hinahabol natin? Sales. Yan, sales. Kasi gusto natin makabenta, whether box man yan or package, sales pa din. Kagabi ko lang ito ginawa. Siyempre sa sales, hindi ka makaka-create ng magandang sales, maraming sales, kung hindi ka umating ng trainings at hindi mo ina-apply ang trainings. Kasi kahit araw-araw kang nasa trainings, pero hindi mo siya ginagawa, hindi mo ginagawa ng action, wala pa din. Kaya minsan maganda talaga nagkakaroon ng collaboration between cross-lines. Kasi doon ka na motivate minsan sa cross-lines eh. Pag sa mga downlines may ikaw nagdepende, pati ikaw, motivate. Bakit? Kasi minsan si downlines mo tinatama. Minsan si downlines mo, pinipilit mo pa, kailangan pilitin mo pa. Pero okay lang yun, sabi nga ni Coach Lex, di ba? Once na inoperan mo yung tao, ang intention mo maganda. Intention mo is tulungan siya kasi alam mo, hirap siya sa buhay, gusto niya makaahon sa hirap. So yung intention natin na gano'n, dapat hindi nawawala. And of course, maliban sa training, ito yung sinasabi natin, kailangan magkaroon tayo ng panibagong mindset para magkaroon ng bagong result. Kasi kung yung mindset mo, mula noon hanggang ngayon, same pa rin, walang magbabago. Hello, okay? Serious. Yan. Because when we change our mindset, umatang tayo ng trainings, diyan unti-unti na-develop yung skills natin. Some skills, may mga level. Yan. Kung kayo ang tatanungin, nasa level yung skills nyo sa ngayon? Sa MCOR, specific tayo. Ayan, si Coach Titi. Skill. Skill. Wala. Ate Helen. Una, novice, average, skilled, specialist, expert. Novice ka pa kasi siguro mga baguhan ka pala nag-attend, mga 1 to 3 months, yung hindi mo pa kayang kumausap sa mga tao. Average, yung medyo nakakapagpapay na nakakapagkausap ng tao. Skilled, yung tipong kahit sino yung kaharap mo, kaya mo nang kausapin. Specialist, ikaw na yung tinatanong, coach, so paano ba ito? At expert, nagtuturo ka na. Anong level? Skill, okay? Mayan. Skill. Riza. Uy, humble. Specialist. I'm an expert. Hanggang hindi pa po ako nagawa niyan per month. Alright. Humility pa rin is the best. Si Miss Wendy. Novice. Novice. Uy, si Roxy. Uy, humble din. Uy, skill lang ako. Si Irish. Average. Average. Mama Labs. Ay, skill. Skill. Yung invite mo, si Ma'am? Grocery. Ma'am Rose. Average. Average. Abby. Average. Suway. Average. Nahambol nyo May. Average. Average. Alright. Kung nasan ka man dyan ngayon, okay lang yan. Kasi alam mo sa sarili mo, yun ka, pwede nagka-humble ka lang. Pwede naman na hindi ka sure. Pwede rin sure na sure ka, gusto mo sana itaas, pero gusto mo pa rin magpaka-humble. Okay. Our first topic is about prospecting. Ayun. Paano kayo ng prospect? Sino ba rin kayo magaling sa cold market? Risa, dito ka. Lahat kayo tatawagin. Lahat kayo may participation dito. Kasi ang highlight nito, para sa team natin. Ayan, Risa, paano ka ng prospect? Nakita naman. Madidinig ka naman nila. Depende po online po offline. Pag online, pag sa online po, syempre alam na po natin yung ginagawa natin, yung mag-build tayo ng rapport. Ayan. Konting comment sa Facebook, tapos add friend. Tapos ang ginagawa ko sa online, kung sino yung downline ko or new, basta kung sino yung prospect din nila or kamag-anak nila, kailangan friend ko rin.
Tapos, ano ako sa kanila, nung comment, kahit minsan yung nasasabi nung, sige, sample ko si Sister Babes. Sabi niya, friend mo pala to, kamag-anak mo. Opo, sinadya ko. Para hindi lang kung halimbawa hindi siya nagpo-post, makikita yung post ko, tapos makikita yung galaw namin, di ba? Makikita kung ano yung produkto or yung business. Sa offline naman, ang ginagawa ko, sanay na kasi tayo dito di ba? Hindi na tayo mahiyain. Dati kasi mahiyain tayo, ngayon hindi na. So yung ginagawa natin, kakausap, kung ano na yung makita, halimbawa, halimbawa, bumili ka lang, saan ba? Pag bumili sa panaderia or sa bakery, tapos hanggang sa makuha mo na yung Facebook, di ba? Ganun lang. Tapos minsan, nung tahasan natin, nagbabitamins ka ba? Pero ngayon hindi na natin ginagawa kasi parang binabago na natin. Kasi kapag inalok agad natin ng vitamins, ganun. Iba-iba po, coach, depende sa sitwasyon talaga. Yun naman yung usual natin ginagawa, di ba? Sa social media. Kasi pag tayo ng prospect, yun yung first way para makapag-invite. Pag wala kang prospect, wala kang invite. Yung tama si Risa, dapat intentional. Intentional sasadyain na hindi nila, hindi obvious. Sinasadya natin talaga siya. Yan. Ang tanong, sino ba yung dapat natin i-invite? Sino bang dapat i-invite sa ganitong business? Irish. Ano po? Yung mga may kailangan. Yung mga may kailangan. Ang kailangan ng pera. Yun lang. Yung mga kailangan ko ng product at saka yung alam po natin na nakikita natin na interesado. Interesado. Okay. Interesado man o hindi, i-invite natin sila. Kailangan man nila o hindi yung product, i-invite pa rin natin sila. Yun yung objective natin lagi. Sino ba yung invite natin at saka paano sila i-invite. So ulitin natin na paano yung prospecting. Meron tayong yung first notebook natin. It's either for sales or prospecting, parehas lang, isang notebook lang yon. Pag nabentahan mo ng product, prospect mo na siya. Gagawin mong suki. Lagi ka magpa-follow up kasi follow up is the key. Isusulat mo doon, tsatsagayin mo siyang i-chat or i-text araw-araw. Uminom ka na ba? Hi, i-remind kita, nakainom ka na? Ay, sabihin ko lang sa'yo, baka makaramdam ka ng parang lagi kang utot ng utot, papawisan ka, o kaya, ano bang nararamdaman mo? Tatanungin niyo siya kung kumusta niyo. Kasi number one, para pagtiwalaan ka ng tao, is maramdaman niya yung Yes. concern. Wala nang iba pang pinaka-powerful na tool sa mundo kundi yung concern, yung care, at love. Paano tayo nag-i-invite? Diba? Iba-iba yung style sa pag-i-invite. Kung dati may mga script tayo, depende kung sino yung invite natin. Sige, bigyan kita example. Mahilig ka rin. Paano ba mag-invite? Kuya Renay, kapit bahay mo ako. Tapos nakita ko yung upo-upo ako. Paano mo ako invite? Sabi mo, mukhang mukhang kailangan ko ng product, inuupo, nakikarinig ko. Kapit bahay mo ako. Paano mo ako invite? Moves. Marsagat. Te. Tagal na eh. 5 years na. Ano yung inom mo? Tubig lang, tubig. Hindi mo din tubig. Dapat iniiwan mo yung mga bata. Tapos, iyaan ka na po. So, ipapasok ko na yung, naninig mo ba yung tungkol doon sa better analysis? Ayun. Every opportunity na meron tayong makikita na kailangan ng product, huwag tayong mahiyang alokin siya. Pero hindi ka pa rin kasing straightforward na mag-aalok. Thank you. Yun yung isang dapat nating matutunan. Kasi papasok dito yung psychology, papasok dito yung pagiging sensitive. Dapat sensitive ka towards doon sa tao. Ano kayang pwede niyang isipin pag ito yung sasabihin ko? Paano ko kaya siya i-approach? Laging merong how. Paano yung pag-approach? Case-to-case basis. Sige, magbigay, yung example na lang kanina, kapitbahay niya ako, narinig ko inuubo. Depende pa yun kung close mo or hindi mo close. Kasi pag hindi mo close, di ba pag lumapit ka na ganun, pakay mo.
Baka, ay isipin mo agad, baka ma-reject ka eh. So pag hindi mo close, ano mo na mo dapat gawin? Kaibigan mo muna. I-friend mo muna. Kung meron kayong, di ba uso naman yun pag magkakapit-bahay? Pag meron ka nilutong ulam, ay ate, oo, matagal yun na akong kapit-bahay eh. Opo, gusto ko lang sana kayo patikin ng niluto ko, specialty ko to eh. Kumakain ba kayo ng ganito? Ano yan? Adobong aso po. So, dinali ko lang yan, alam mo, pwedeng biko, alam mo, kaibiganin nyo, huwag nyo agad alukin, kasi once inalok nyo kaagad yan ng product or ng business, ganun agad yung banat nyo, ano pwede mangyari? Iiwasan ka, cancel. Visit ng kapitbahay na to, plano pa akong bentahan, pineperahan pa ako. Dapat hindi yun ang pumasok sa isip ng mga ini-invite natin na peperahan mo sila, na meron ka lang gusto sa kanila, may motibo ka. Hindi ganon. So it will take time para mag-invite. Kung bago yung mga members ninyo, lalo yung mga kapamilya nila, hindi naman actually ini-invite nila eh. Paano ba mag-invite? Kunyari kapamilya mo, bago ka. Then, meron yung asawa, may kapatid, may nanay. Pwede niya sabihin na, Ten, samahan mo ako dun sa pinasok ng bagong business. Maganda yun eh. Kaya lang, gusto ko kasi magkaroon ng, gusto ko malaman kung ano yung pwede mong masabi. Kung okay ba o hindi yung business. Samahan mo lang ako. So that's one way of inviting. Na hindi niya alam, i-invite mo siya. Na gusto mo siyang pumasok or mag-plug in sa business. Diba? Magpasama kayo sa asawa niyo. Kasi para alam nila kung ano yung pinapasok niyo. Number one dapat na ini-invite, kamag-anak. Pero kung sabi ni-invite kita sa business ko hindi dapat ganun ang approach. Ang approach nyo, samahan mo ako dun sa business ko, check mo nga kung okay or baka mamaya na ano lang ako eh. Parang nabudol lang ako eh. Para at least meron akong isang kaibigan na mag-advise sa akin or kamag-anak. Do you think makakatulong yun sa mga new members nyo? Turuan yung i-invite yung mga kamag-anak nila, dalhin dito. Samahan mo ako kasi may pinasok akong business and hindi ko alam kung okay siya o hindi. Para mapakinggan mo. Tapos sabihin mo sa akin kung okay. Hindi niya alam pag upo niya dyan, kasama na siya sa invited. And dapat, after nun, ipapamam nyo sa mga uplines. Ano yung meeting after meeting? Kailangan siya, maluto mabuti. Usapin, ano yung mga mamaya, pag-usapan pa natin yan. Ayan, kayong mga nasa Zoom, paano kayo mag-invite? Thank you sa pag-plug in, Ma'am Salve. Yun pala si Ma'am Salve. So, case-to-case based sa pag-i-invite, hindi basta-basta. Hindi yung nakita mo lang, tara, sama ka sa akin. Mag-ano ka talaga. Ayan, form. Ito usually, normally, ito na lagi yung ginagawa natin, form, family orientation, recreation message. Diyan ka kumukuha ng weakness ng client. Saan mo siya pwedeng banatan o tirahin para mapaplug mo sa business natin? Familiar na kayo, di ba? I-interviewin mo. So, dapat yun, nasa utak mo na yan. Wala kang ballpen tsaka papel, ha? Baka may ballpen ka tsaka papel. Ano mo, happy mo? Ano ginagawa mo pag day off? Di ba kung nag-ano ka na para nag-interview? Dapat subtle lang, hindi halata na meron kang gustong kunin sa kanyang information na gagamitin mo against her. Pag nagtanong ka, uy, kamusta na si kamusta naman yung kapatid mo? May sawa ka na ba ngayon? Di ba uso ngayon na reunion? Kasi mag-reunion, etong April. Di ko alam kung titirahin ko yung mga kabatch ko, Kasi hindi talaga ako nag-invite. Oo, siguro kasi out of pride. Kasi pag nakita nila kasi, iniisip ka agad nila, si Mari networker, invite ako niyan. Hindi pag natin ako, hindi ko kayo invite, no? Wala kayo dyan. Kung ayaw yun yung mamanwag, parang gano'n yung lumalabas sa isip ko, pero this time, hindi ko siya gagawin. Intentionally, talagang i-invite ko sila sa business. Pero syempre, kailangan ko mag-form. Lahat sila kakaibiganin ko. Tatanungin ko silang lahat, may asawa ka na ba? Oo, pangilan na. Ilan anak mo? Magmamatas ka ng questions after questions. Doon ka lang kukunin ng mga tatanong mo sa kanila. So, marami mga objectives eh. Yung mga pwedeng mga hindrance, ba't hindi sila makakasali sa'yo? Di ba, mga sasabihin nyo, walang pera, mga objection ba tawag yan? Objection. So, mamaya pag-uusapan din natin yun. So,
Pagdating dito sa form, again, kailangan ng patience. Hindi na-interview 1 minute ko lang ito interviewin kasi sayang oras ko eh. Hindi pwede. Tatanungin mo siya ng masisinan one-on-one, di ba? Reunion namin, ang dami. 100. Hindi kailangan natin ma-interview mo. Hindi pwede. Kailangan mag-target lang ako. Mamimili lang talaga ako ng gusto kong i-target. So, sino kailangan ko i-target? Oo, hindi na keeping. Kung sino yung may pera. Sila lagi yung top priority natin. Kung sino yung may pera. Kasi lalo ang dami. Ayaw natin magsayin ng oras. So, yung iba sa kana, kunin na lang yung mga ano nila, Facebook account, pagka ganon. Kasi pag lalo mo silang gustong kunin lahat, hindi mangyayari yun. Isa-isa yung itong tanongin. Di ba, nagmadali ka pa yung 100, gabi na, paus ka na. Wala kang naging ka-close talaga. So, pwede mong kunin yung mga contact numbers, yung tingin mong maayos, mga mukhang okay naman, kausap. Ayan. Tolerance. When we say tolerance, dapat yung iba kasi ang patience sa tolerance eh. Explain mo nga Wendy English eh. Matakalina ko sa Wendy eh. Ay, sino ako pala ko siya? Yung patience, yung capacity mo to, for example, to stay in a conversation na kaya mong ipaliwanag to the extent na maintindihan niya kung ano yung gusto mong sabihin. Yung tolerance naman mo yung kaya mo siya yung tolerance, tama po, magkaiba sila. Yung tolerance naman, yung sa patience, kung ano yung Parang mas level up ang tolerance eh, di ba? maraming tao yung may patience, pero walang Tolerance. Nagaya ko ngayon, wala pa akong tolerance for history. Parang yung choice ako. Thank you. Yung patience, pasensyosa. Okay lang sa'yo kahit pag gusto kayo mata kasi hindi siguro. Ang tolerance, yung kahit Stupid na yung Oo. Inaano mo siya, iniintindi. iniintindi mo pa rin. Mas level up ang tolerance. So yun tayo dapat. Kailangan maximum tolerance talaga. Yung tipong wala naman ako kagana-ganang kausap to, wala ka kwento-kwento pinag-usapan. Kailangan ng itsura mo pa rin parang, ay talaga. Parang interesado ka pa rin, wow! Sabi niya, nadapa nga ako doon sa kanina, wow! Nadapa ka? Kailangan, maramdaman niya na interesado ka sa sinasabi niya para siya maging interesado sa'yo. Hindi ikaw yung magiging bida-bida, in short. Dapat siya ang bida. Kasi that way, makukuha mo yung attention niya. And sincerity. Ayan. Siyempre, kailangan sincere. Huwag ka naman sinabi, alam mo na ano ako, kanina. Natulog ako doon kanina. Wow! Huwag kayo mag-wow. Ha? Grabe naman. Sino tumulak sa'yo? Sincerity, parang nagsishow ka rin ng concern. Ayan. Tapos na tayo sa inviting. Baka may question kayo sa inviting. Si Mean, paano ka mag-invite? Dito ka. Parang nakita ka naman ng group. Sa ganda rin, madam mo. Face-to-face basis po ako kapag nag-invite. Kapag family ko po, ano po ako, approach na as a Akala ko si Jonathan, sorry. Sino mo ka pang gano'n? Malapit na mata akong sorry, Coach Len. Bakit siya sinay? Sabi din sa kasi. Alam po, sa akin po, face-to-face basis po ako. Depende po sa ina-approach ko. Kapag family ko po, yung approach ko sa kanila, paano yung likas na pag-approach ko? Like for example, sa mga pinsan ko, paano yung pagkakilala nila sa akin? Ganun din po ako. Example, pinsan mo ako. Pinsan! Ay, pinsan! Baka naman pwede pa-support naman mamaya. Magpa-practice lang ako ng presentation na aking kakilala. About dun sa 24 hour currency. Support Tagal ba naman. yun?
Hindi, ano lang naman yung 30 minutes lang. Sige. Sige, thank you ha. Mamaya, akong bahala O, sa'yo. kung close nyo yung pinsan nyo, Ako. paano pag di mo close? Ano po, nagkakamustahan. Kinakamusta ko po muna siya kasi minsan, 1 week before, Kaya kamusta yung mga pinsan mo ako? pinsan, ano po pala yung ginagawa mo ngayon? Bakit ka nagtatanong? Wala lang, kinakamusta lang kita. Kasi wala ba eh. Hindi akong pera. Ay, hindi naman kita utangan. Kinakamusta lang kita kasi nung nakaraan, nakita ko yung post mo. So, okay ka lang ba ngayon? Okay naman. Okay. Buti naman. So, at least alam ko na okay ka. Nag-build rapport muna ako nangangamusta dun sa mga bihira kong ma-approach or makita. Tapos minsan, sa post ng nakakilala ko naman, pag nagpo-post sila, tawag ito, lagi ako nagko-comment or nagla-likes doon sa mga post nila, pero hindi ako direct agad na nag-invite. Yun. Kasi para at least hindi niya mapansin na nagdadirect ako agad doon as a business. Thank you. Ay, ito ko pala. Ulitin ko pag may post yung mga kaibigan ninyo, kunyari, may ubo, may lagnat, huwag yung ilalike. Bakit? Gusto mo ano parang gusto mong mailis sila. Hindi, kasi pag nilike mo siya, ang ginagawa ko kasi, kunyari, may nakita ako na kakilala ko, friend ko sa Facebook, may ubo, pamilya niya may sakit, hindi ako naglalike. Ang gagawin ko, nagpo-post ako kung ano yung sakit nila. Kino-connect ko dun sa post ko. Eh, pag nag-like ako, isipin niya kaagad alam ko para sa kanya yun. Pero since hindi ako nag-like sa kanya, kunyari, hindi ko nakita, so pag nag-post ako, okay kaya yung product niya, yan yung sakit namin Pero once kasi nag-like ka, isipin niya kaagad, intentional. Nag-gets? Okay. Kahit yung pag sinabi niya na wala siyang pera, ba yan, buhay na to, walang kabuhay-buhay. Mga utang ko. Huwag ka maglalay. Utangan ka nun. Hindi. Huwag ka maglalay. Magpo-post ka ng pwedeng maging sagot sa problema niya. At hindi niya isipin na intentional yun na para sa kanya. So maraming ways paano mag-invite. Pero kung gusto niyo specific, it will take time. Kailangan kausapin niyo mabuti yung mga uplines niyo, yung coaches niyo. Coach, paano mo i-invite to? Di ba kaya kayo pinagsusulat ko? Pero hindi pwede yun ng instant. Malaman ka agad natin yung sagot kung paano siya invite. Kasi aaralin pa yun may psychology kasi sa pag-invite. Kunyari, na-invite mo, hindi naman pwede sabihin na nilagay mo lang na factory worker, tatlo anak, mahilig mag-ano. Hindi siya sapat para mag-invite. I-observe mo pa kung anong klase siyang tao, yung behavior niya. Sa behavior niya, kung ano yung character niya, doon natin i-match kung paano siya i-invite. Nagigets? Kaya better, mag-connect kayo lagi sa mga apply niyo, humingi kayo ng advice. Tapos sasabihin na apply niyo, sige, ano muna pa siya, i-observe mo pa. Sabi mo sa akin kung ano ba yung mga pwede natin gamitin para ma-invite natin siya. Para makuha natin yung tamang script. Okay? Then selling. Ayan. Ang selling kasi is underrated. Ang iba, ang tingin sa pagbibenta is mababa uri ng hanap buhay. Napakababa ng tingin nila pagdating sa mga online seller before. Pero nung nagsimula ang pandemic, anong nangyari? Sino yung mga yumaman? Online seller. Kasi ang pera, nasa selling talaga. Even yung mga services, pumapasok tayo sa trabaho, teacher, engineer, ano man yung mga trabaho niyan, meron pa rin silang binibenta yung services nila. Paano ba ang tamang pagbebenta? So, nasimulan natin dun sa posting sa social media. Kailangan natin ng tamang, tools. Yan. Meron tayong puzzle. Kailangan meron tayong tamang tools para sa pagbebenta. Ano ba yung mga tools? Social media. Yan. Isa na yung tip. Kaya dapat nagpo-post kayo everyday, at least 2 testimonies o kaya information about the products. At least naman, yung caption, iksian nyo lang. Iksian nyo lang. Pag nag-copy-paste kayo, i-edit nyo.
i-modify nyo dun sa tingin ninyo, madaling maintindihan ng makakabasa. Ikaw ba, pag merong caption na sobrang haba, binabasa nyo ba? Hindi. Oo. Ilagay niyo yung sarili niyo dun sa sitwasyon ng makakabasa. Huwag yung habaan. Yung tingin niyo kung ano yung pwedeng makapatch ng attention nila, yun ang isulat niyo. Kunyari, magbinibini sa problema ng tao sa health. Hi. Ha? Diabetes. Kunyari, diabetes. So, pag nag-post ka, may mga testimonies tayong diabetic, di ba? So, ilalagay mo, grabe naman tong product namin. Ito, isang kakilala ko na pagaling yung diabetes niya dahil dito sa product namin. Ganun lang. Eh, siya diabetic. Nakita niya. Magtatanong niya sa'yo, totoo ba yan? So, pag nag-post kayo, dalawa lang sa isang araw. Tapos yung iba lifestyle na, pag sinabi yung lifestyle, hindi kailangan gumagastos. Pwede yung simpleng pag-church, pwede yung simpleng pagkain nyo ng pamilya nyo sa labas. Yung mga positive. Oo, huwag yung pagrarant. Pero ako minsan nagrarant din ako, pero dinadaan ko sa comedy. Di ba, pag marami na akong utang, post ko, pautang mo na rin. So, depende dapat positive pa rin lagi. Kung ano man yung negative na kinakaharap mo ngayon, baka opportunity kasi yun para i-turn mo into positive. Another way of selling is through mga labs, marites. Bachismosa na rin lang tayo, i-chismis natin yung product na. Pag nandun tayo sa labas, kunyari, punta ako ng reunion, di ba? May nakita ako doon. Ito nga, high blood ako. Eh, alam mo ba? Yung high blood pala, ang dami na namatay mo. Oh, grabe, ano pala yan? Grabe yung komplikasyon pag high blood ka. Nag-maintenance ka ba? So, kung marites ka talaga, oo, piniinom ako, oo. Ilan taon ka na nag-maintenance? Oo, kumusta naman? Ganun pa rin. O minsan message mo ako, meron ako sa yung pwedeng may tulong. May introduce ako sa iyo effective. Bitinin mo, wag mo ibigay lahat ng information at once. Kasi pag binigay mo yung information, parang binibentahan mo na siya direct. Pero pag binigay mo siya, ano yun? I-message mo ako, usap tayo sa ibang pagkakataon kasi etong oras na to, time to para mag-enjoy tayo. Enjoy lang tayo. Kain ka lang, sige, inom ka maintenance bago kumain. So, nagigets niyo yung yung scenario. You do not have to go straight to the point pag gusto niyo benta ng tao. Kasi ang tendency, nagpa-block agad sila. Pero pag pinapakita mo concern, binibitin mo siya, minahang mo siya. Ano kaya yun? Kaya yung trial. So, i-stop ngayon yung Facebook. Lang yan to, nagbebenta lang para ng 24 currency. Hindi. May positive side kasi yun. Kasi iisipin niya, ano to eh. Kasi kung gusto niya akong benta, dapat kanina, sinabi na niya. Diba? Pero hindi. Gusto niya siguro akong tulungan. So, magkakaroon siya ng ng pag-iisipan. The next is Q&A. Sino ito marunong mag-Q&A? Yan. Marami ang marunong mag-Q&A, pero hindi sila marunong magbenta. Hindi nila alam kung gaano kalaki yung power na nasa machine. Diba? Alam niyo yan. Pag wala kang pangbigas, pangulam, lalabas, isbit ang Q&A. Oo. Huwag kang harang-harang, mag assessment ka. Totoo hindi? Totoo. O, binil po kasi kayo na makaparang mukha kasi yan yung kailangan nyo, doon yung puhunan. Hindi pwedeng hihiya-hiya. Right? Sa Q&A, eto kasi itong device na to, noon ko pa siya alam, pero hindi siniseryoso. Bakit? Hindi kasi siya natitiap. Hindi siya na-edify masyado. Ay, naman. Once hindi na-edify ang machine mabuti, hindi maiisip ng tao kung ano yung value niya. Kung para sa amin, para yan sa'yo. Diba? Pero pag in-edify mo yung machine, doon niya maintindihan ng, ay, shucks, grabe pala itong machine na to. Very powerful. Pag nag-Q&A kasi tayo, di ba, importante yung lahat ng factors eh. Wala kang i-skip. Hindi ka pwedeng diretso na, hawakan mo yan. Hindi pwede. Wala pa lang doon sa kukuha ng details ng client, nagsisimula ng mindsetting noon.
nasisimula na yung preparation. Preparation na para pagdating mo sa lugaw, bibili siya. Yes. Kinukuha yung details lahat, showing concern, and then pag upo pa lang, in-interview ulit. Pero, huwag kayo mag-anchor sa machine. Saan kayo mag-anchor? Saan? Sa taas. Sa skills nyo. Doon kayo mag-anchor. Sa skills. Di ba? Nagpunta tayo kasi ng, saan nga ba, Batangas. Ang machine ko sira, lahat green. Pero bakit kumuha ng package? Kasi skilled mo na yun eh. Pag sira ang machine mo, interview mo yung tao. Ano bang hilig niyong kainin? Ilan na po anak niyo? Na-opera na po ba? May maintenance medicines? Lahat, itatanong mo na po. Ano yung kailangan ng machine? Itatanong mo na sa kanya. Pero huwag naman sobrang haba ng tanong niyo ha. Baka inabutan na sa oras, itatanong pa rin kayo. Kumukuha ka na ng mga information na magagamit mo, pang-assess sa kanya. Anong hilig niyo mong kainin? Mahilig po ba kayo sa mga sweets? Mga inihaw, prito? So alam mo na, pag mahilig sa prito, baboy, ano sakit? High blood, ano pa? Fatty liver. Sakit sa fatty liver. O, pag sinabing mahilig nagpupuyat ka po madalas, opo, stroke. Ano pa? Pag nagpupuyat. Mataas yung sa liver. Oo. Pwede magkaroon ng maging anorexic. Ayun. So, sabi nga, what you eat, tama ba yun, Brandy? You are what You are what you eat, o, di ba? Tinetesting ko lang kayo. You are what you eat. Kung ano ang kinakain ng client natin, yun na magiging sakit nila. Hindi pwedeng ang kinakain niya, gulay, ang magiging sakit niya, high blood. Hindi. Depende lang kung yan ay genetics. Kung ano na siya, nasa lahi. Okay. So, meron pa tayong different, dito, mamaya, pa sa pyramid, sa closing. Yan. Sino ang gusto ng pinag-aaral na technique? Tanong, gagana ba? Oo. Sa selling, meron tayong tinatawag na pinagbabawal na technique. Ituturo ko sa inyo. Pero wag kayo yung marites. Okay ba yun? Yung mga sasong gusto ba na pinagbabawal na technique? Ay, sumasagot si Jen. Tools. Hi, Jen. Una pinagbabawal na technique. Bibili or magpapautang. Yan. Lagi ko ito tinuturo ever since. Since nung unang-unang company ko pa lang, tinuturo ko na yun, ma'am. May mga kaibigan ka, oo. May mga halala ka, oo. Tingin mo, pwede ka pagtiwalaan? Pwede naman. O sige, ganito gawin mo. Halimbawa, kasi Telly na, Telly, halika Telly. Halika rito. Ang example ko. Sa'yo lang na nila to eh. Kunyari bagong sali yung member ko, ito yung unang, ito yung unang, ano lang siya, nagpapa-intro. Ito yung unang-una ko pinaturo sa kanya, gusto mo nakabenta, ganito gawin mo. Natin, ilista mo yung mga kaibigan mo na magubahit. Kung alam mo na okay sila, sige, pinapautang ka nila. Hindi, depende, hindi mo na utang, depende ko na sagot niya. Sige, lang sasabihin mo ha. Ay, Ten, ganda mo ngayon Yes, talaga ko. Crush na crush, bro. May love ka? Oo! Ano mo, Ten? Ano eh, pagod na ako sa buhay ko talaga. Alam mo yun, isang kahit, isang tuka, yung anak mo, di ko na alam sila kukuha ng mga pambayad ng project. Tapos eto, bayaran na naman yung tuition, ang hirap talaga ng buhay. Ay, pero sabi ng isang kakilala, nakausap ko ng isang araw, meron daw paraan para daw maging maganda yung buhay ko. Pero, yun nga lang, may kapital eh. Yung wala akong pang kapital. Sabi mo sa akin, ikaw ang utang sa akin. Huwag ka mangutang sa akin. Hindi naman. Kasi actually, ano yun, ang puhunan is nasa, 15,000. 15,000. Wala na ng 15,000. Pero ang sabi ng kakilala ko, mabait naman siya. Sabi niya, gawa daw natin ng paraan. Binigyan niya ako ng product. Ito, ibenta ko raw. Isa-isa, para nakasali ako.
Diba, okay yun, makakatulong siya sa akin para makasali ako. Kahit wala akong potential sa ito, vitamins, ano vitamins yun? Oo. Bili mo na to, 7.95 lang. Sige na, kasi para pag nabenta ko to, konti na yung ibebenta ko para magka-negosyo ko. Kasi ayoko naman habang pa ng utang. Pero kung ayaw mo nang bilhin, 7.95, 100 capsules to. Effective to. Dahil nakakagaling ng mga sakit ito eh. Kung ayaw mo bilhin to, 7.95, o tayo na 1,000. Bilhin ko na lang. Ayun, naging sa hindi parang na gusto niyo ibenta, pwede sa mall, tingin-tingin. Pwede naman tingin-tingin, basta namin, wala akong 795, at wala akong 1,000, wala akong 795. Pwede naman kalating box. Sabi mo, kalating box 450. Wala akong 450. Magkano pera mo dyan? 100 nga ng pera ko. Kasi dito, dalawang para. Ang objective kasi is makabenta ka. So pag nabenta mo siya, di success. Yun yung isa. Bibili or magpapautang. Pangalawa, pinagbabawal na technique, emotional selling. So parang emotional selling din yun. Kanina. So maraming kasi ang nakakapagpabenta talaga minsan is yung ating emosyon. Pag ang tao nagdadala sa mga sinasabi mo sa kwento mo, sabi nga nila, di ba, sales talk. Hindi sales talk. Story. Story sales. So dito, sasabihin mo lang, kunyari doon sa QRA, para mabentahan mo siya, gagamitan mo siya ng emotional selling. Nakita mo, wait lang. Tapos, pulang-pula na, malapit na siyang may stroke. Sasabihin mo sa kanya, naku, ano na to, medyo, ano na ha, warning na, mapula na talaga. Ano gagawin ko? Please, wait lang, patapusin mo muna ako. Tapusin muna natin para isa lang sabihan lang kung anong kailangan mong gawin. Ano yung mga bawal. Sasabihin mo lahat ng bawal sa kanya. Sasabihin niya, lahat na ng bawal. O, diabetic ka pa. Ano ba yan? Ano na lang? Wala na akong kakainin. Sabi mo, bawal ang kanin, carbohydrates, matatamis, lahat bawal. Ano pwede kong kainin? Di, kainin mo yung gusto mo. Bahala ka. Kaya mo siya mag-isip. Tapos, bigla ka magpapasok ngayon ng story. Story na makakonect siya. Eh, ganyan din yung sakit ng lola ko. Pumunta sa doktor. Tapos sabi ng doktor, oh, Nay, ito yung mga bawal mong kainin ha. Kanin, pansit, spaghetti, tinapay, lahat ng carbohydrates, matamis, pati, prutas, bawal. Sabi ng lola ko, sabi niya, okay. Pero pag uwi, ano sabi ng lola ko? Di na. Mamamatay ka din naman eh. Mamatay na sa sarap. Kainin ko lahat na gusto mong kainin at nakain ko. O di ba? Taray. Ganun yung sinasabi niya. Well, pag-iisipin mo, tama nga naman. Lahat naman tayo mamamatay. Pero ang tanong, kailan at paano? Pero ang tanong, namatay ba siya sa sarap? Hindi, ganyan ko sinasabi sa client ha. Masakit kayo. Sabi ko, ang tanong ko, namatay mo kaya siya sa sarap? Sabi ko, hindi po. Sasagutin ko, ako rin sasagot, hindi po. Kasi bago siya namatay, ano nangyari? Nagka-cancer, komplikasyon, natanggalan ng suso, may mga sugat na hindi gumagaling, na wheelchair, na stroke, hindi na nakakapagsalita, hindi rin nakakakilos. Masarap po ba yun? Dumudumi ka na dyan, walang umiinti sa iyong kamag-anak kasi lahat busy, nagugutom ka, meron kang naramdaman, hindi mo masali kasi hindi ka makapagsalita, lila-lila. Masarap po ba yun? Dadaan mo kaagay mo dati, parang pinatawa-tawanan ka pa. Diba ikaw nangingit-ngit ka, hindi ka makakilos, pero ang tapang ng lola ko, sumasagot pa rin. Kahit kapatay niya yung kalapit na tawag, sabi niya, ati na dito, putangin na mo, di na dito. Ate, hindi mo mo, di na dito. Ano, gagawin mo. Ganun katatawa na lola ko. Pero ang tanong, namatay ko daw siya sa sarap. Kung hindi natin i-disiplinahin yung sarili natin, huwag na tayo magkaksay ng panahon. Kainin niyo na lang na gusto niyo kainin. Kung gusto niyo rin ma-stroke, gusto niyo rin magka-cancer, gusto niyo rin kung maging pabigat sa pamilya niyo, sige lang, go ahead. So that's one form of emotional selling. Nagkukwento lang ako, pero sila napapaisip na totoo naman.
Oo nga, no? Ngayon po, kakainin niyo po ba yung mga gusto niyo? Pag kakainin niyo po yung mga dapat kang kainin. So sila nag-a-agree. And then afterwards, ayan, kung tatanong na saan bibili, pupunta po kayo doon. Kasi ano eh, pagka nag-health assessment kami, may kanya-kanya kaming role. Hindi kami one-man band. Kung merong taga-lista, merong taga-basa, taga-mindset, meron din taga-closing. Yung taga-closing, sila yung nag-compute. Ilan yung kailangan inumin. So, ang bagsakan namin dyan, isang 18K package. Pero pagka-benta, dapat kinabukasan, ipa-follow up. Huwag naman na isipin na ng tao na binentahan natin siya. Then, yan, paawa effect. Meron pa pa. Isa pa sa emotional selling yung paawa effect. Kagaya na ginawa ko kay Telly, nagpaawa ako. Naku, wala akong ano. Wala kaming bigas. Kailangan ko makabenta talaga. Pwede niyo gawin yung mga ganun eh. Ako, puputulan ko ng kuryente. Bilan mo naman ako. Para kumita ako. Pautangin mo na lang ako. Bilhin ko na lang yan. Ayan. Third party approach. Ano to? Ginawa ko naman. Iba po yung pinag-pertain ng tao. Tulad ng staff. Kita po sa Amadeo. Third party approach. Yun, mga ano din yan, mga... Kasama kasi na mindset, kailangan magaling ka magkwento. Tapos yung kwento dapat ramdam na ramdam mo. Tapos kailangan kakabahan yung kausap mo. Pinakabahan ka na ba? Bago sasabihin na. And then, ito yung isa pang pinagbabago na technique. Use your advantage to your advantage. Sino nakakasagot nito? Sino nakakaalam? May hint. Use your advantage to your advantage. Sabi ni Jen Gavin. Use your advantage to your advantage. Kunyari, ito applicable lang to please lang. Applicable lang to sa mga single. Sa mga single. Pwede na naman may asawa. Pero, huwag lalandi. Hindi, di ba? Kunyari kayo, ng mga high school, kabataan nyo, merong mga tao na merong crush sa inyo. Tama? Yes. Oo, advantage niya yun. Gagawin mo yun para sa iyong advantage. Bakit ko alam? Ginamit niyo po. Ginamit ko. Oo, yung ano, sabi ko na may shopping. Kaya sabi mo, parang sa mga single. Di ba mga may crush ka sa kanila? Kilala ko siya dati, sabi ko, uy, mag-member ka na dito. Para lagi kayo magkasama sa training. Nag-member, 7 na house. Nag-away-away pa sila, tatlo sila. Dito siya sa training. Mag-uwit na, bukas sila. So yun na, pagkakatraining, yan na, umiyan sa inyo, umiyan sa amin. So, yan. Ito yung isa pang pinagbabago na technique. Nakaisip ko si Mai. Sana hindi nanonood si Nate. Sabi ni Wendy, yun na yung kinamit ni Rox. Very good. Meron pa isang advantage. Ang advantage kung madaldal ka. Diba? Isang advantage yun eh. So, hindi lang kailangan na maganda ka. Hindi lang kailangan na may gusto sa'yo ng tao. Pwede yung pagiging friendly mo. Yun doon ka mag-focus kasi friendly ako eh. Yung mga tao tawa sa akin eh. Patawanin ko to, then pag iingin na katatawa, maglalabas ako ng box ng 25 so bumili ka na. Tawa ka ng tao, yan ang bayad sa kakatawa mo. So kung ano yung kalakasan nyo, yun yung gagamitin nyo. Yan. May natutunan ba kayo? Yes. Pinipiga ko yung utak ko para bago. Kasi, alam niyo naman, ayoko lagi ng paulit-ulit, ayoko ng usual. Pero number one dapat, consistent. Consistent ka sa pag-post, consistent ka sa pag-share. Tsaka, huwag puro share ha, please lang. Ilang taon na tayo magkakasama, gawin na, nakikita ko pa rin may nag-share. I-download nyo, i-edit nyo, i-modify nyo, angkinin nyo sa inyo. Kaya nga hindi tayo nadalagay ng ano na, di ba? Ng mga, tawag doon, watermarks. Hindi tayo nadalagay ng mga contact number. Kasi para yung gamitin yung lahat. Consistent. Sabihan mo si Ate Rosalie.
Mag-share lang siya eh. Download, turuan siya. Kasi pag nag-share kayo, paano yung share nyo na link, na post, saan ka mag-inquire? Tsaka para magmukhang sa'yo talaga, hindi nangunguha ka lang. Bakit kailangan consistent? Kasi yung mga marites, yung mga, baka mamaya, meron kayong mga arch rival. Tapos binabantayan kayo, magpo-post lang yan, tignan mo. Ilang buwan lang, wala na yan. Hihinto na yan. Tapos tatawanan ko, ha ha ha. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Hihinto din yan eh, kala niya. Di ba, buti na lang hindi ako bumili. Buti na lang hindi ako nag-member. Kaya ang pagiging consistent talaga, hindi dapat inaalis siya. Kahit puyat ka na, mag-post ka pa rin. Ako nahihirapan ako mag-post pag wala akong maisip. Kaya minsan nangungopia ako, naglalak ako sa Facebook. Kasi gusto ko pag nag-post ako, yung swak talaga, yung ramdam ko din yung pinapost ko. Dapat, kada pinapost ninyo, pag-iisipan nyo rin mabuti. Huwag basta-basta. Pwede kayo magtanong, Coach, pwede ba to? Ay, hindi pwede. Hindi, joke lang. Magtanong kayo para mabigyan kayo ng tinanong na uplines nyo. And focus. Partner yan eh. Hindi pwedeng walang focus. Kailangan, Mama Labs, focus. Impeachment. Kailangan nakafocus ka talaga sa ginagawa mo. Kasi di ba ang mga bato sa falls, kahit ang tigas-tigas ng bato, pero nahati sila ng tubig. Bakit? Consistent water sa pagpupulong. Consistent, nakafocus yung water. Kaya kahit napakatigas na bato, kaya mag-heal. So ganyan din, kahit napakahirap ng buhay, kapag consistent ka at saka focus, babasagin mo yung kahirapan. Yan yung sinisiguro ko sa inyo. Walang tao mahirap sa tamang sikap. Pag matikap kayo mahirap, wala, tinatawanan mo na lang. Di ba tayo, kahit mainit, lalabas tayo. Sinasabi mo na, init, ang hirap. Sinasabi niyo pa ba yun ngayon? Ano sinasabi niyo? Sana merienda. Ina-enjoy na lang. Oo. Kasi lahat to, journey to, lahat to process to. Papunta dun sa goal. Although hindi mo pa nakikita kung nasan ka ngayon, ang layo pa ng goal mo. Pero dahil nag-enjoy ka, hindi mo na inaalintana. Dahil friend kayo lahat, magkakaibigan kayo lahat, nagdadamayan kayo. Yung hirap, yung kung ano may nararamdaman mo, ano eh, gumagaang, nawawala, hindi mo na iniintindi. Pag uwi mo na ng bahay, sakit ng balakang mo. Gutom pala ako. Doon mo na lang nararamdaman pag uwi, di ba? Pero mga kakasama, trabaho na. Hindi mo tigil-tigil ng kakachismis kahit araw-araw magkasama, chismis pa rin. Doon kayo mag-chismis sa mga customer. Yan, consistent and focus. Ito, 100%. Pag ginawa nyo yan, yung consistent focus, 1 year, walang stop, non-stop, daily, may activity kayo. Baka nga 6 months, makukuha nyo agad yung first million nyo. Pero ito pa lang isang araw, 2 araw, 3 araw, hindi na consistent yun. Ang consistent, ibig sabihin, araw-araw, nahihirapan ka, tumatay ka, ano man ginagawa mo, nag-aaway ka ng asawa mo, nag-post ka pa rin ng handphone. Consistent kayo focus ka eh. Inaaway ka ng asawa mo, sa kanila naman pupunta. Handphone na naman. Huwag ka magulo-gulo. Mag-focus mo pa rin. Consistent focus. Ngayon, tanongin niyo yung sarili niyo. Is there a time na huminto ka mag-post isang araw with effort? Taas ang kamay. Di ba? Kaya alam niyo na. Consistent. Okay. The secret. Doon ako sa daldal, walang ganda, sabi ni Risa. Ayan. Sabi ni Jen, tama po, coach. Dati gusto kong tumigil, pero simula nang naramdaman ko yung belongingness, unting-unting gumagaan ang bigat na naramdaman ko. Oo, kasi kahit wala ka pang resulta, pero nakakaramdam ka na meron kang pamilya, meron kang kaibigan, sincere sa'yo, na nandyan, every time na kailangan mo ng tulong, yung gusto mo pumunta ng office, punta ng office, sabi silang lahat eh. Magkikita kayo tayo, parang ngayon yung lagi yung pakiramdam mo. Ano lang, be patient with yourself. Kailangan maging patient tayong lahat.
Yes. Kaya every Saturday, pag merong training, bukas Saturday, dapat nandito kayo. I-welcome nyo, yakapin nyo lahat ng mga pupunta. Kung ayaw nyo yakapin, kamayan nyo, welcome po, welcome si Encore. Diba? O kunyari si Vicky, welcome mo si Risa. Kahit magkakilala na kayo, welcome mo. Hi, see you. Ganyan ba? O kunyari ko si Mayan tsaka si Mike. Ha? Oh, may bago. Si Roxy, welcome mo siya, ma'am. Remember, hindi lang dapat si Roxy ang nag-welcome. Lahat kayo sa isa't isa. Kada papasok sa pinto, i-welcome niyo. Kumusta? Uy, buti matin ka. Matin ko sa sabi ko, nagpunta tayo dito ako. Tama-tama din, swerte ka ng upuan. So yung simpleng pagbago niyo minsan sa mga tao, lalo hindi niyo alam baka may pinagdadaanan. Kung naman niya na buti pa rito, welcome na welcome ako. Iba yun eh. Hindi pa man kayo kumikita o kumikita sila. Iba yung pakiramdam pag ang tao, alam niya, tanggap siya. Okay? We are pairs, di ba? Community natin yan, dapat lahat, tulungan natin. Crossline, downline naman yun o hindi. Kasi lahat naman kayo crossline eh. Yes. Lahat sila crossline. Bihira yung may downline sa talaga dito. Magkakaano sila, magkakalaban. Pero lahat natutulungan. Gusto namin yung i-extend sa buong Encore family. Dapat ganun yung treatment natin. Okay now, the secret to closing the sale. So marami marunong magbenta, pero hindi sila marunong mag-close ng sales. Hindi na tumigil ng kakabatihan. The secret to closing the sale. Yan, sabi ni Nene, agree. Yan, medyo mahaba. Sino magaling mag-English? Ma'am Vicky. Ayun na, identify customer needs. Okay, number... Create a sense of urgency. Anticipate and prepare to address objections. Okay. We don't have time. Pag sinabi mo don't have time, kunyari, in-invite mo sa opportunity, matay ng boss. Ang sabi, wala daw siyang oras. Wala akong time, eh, busy ako eh. Anong sasabihin mo? Kailan ka? Bukas, pwede ka. Kung hindi pwede ngayon, bukas, pwede ka. Hindi, kunyari na-presenta na siya. Tapos sabi niya, maganda sana, kaso wala akong oras eh, busy ako sa trabaho. Di ba, nag-isip siya, paano nga ba? Kailangan siya din, mapapaisip sa isasagot mo. Every time na meron siyang objection, meron ka isasagot na mapapaisip sila. Hindi lang basta sinagot mo, hindi lang basta nag-bat ka lang. Hindi to battle of rebuttal. Pag sinabing walang time, anong magandang sagot, Coach Melchor? Okay, ako ang madalas ko sinasagot pag walang time is, ay ganun ba, alam mo bro, ganyan din ako before. Wala akong time. Pero na-realize ko, yung time pala napaka-importante sa isang bagay, lalo na kung priority. Yes. Yun. Eh, since nakita ko na priority ko rin naman, kaya ako nag-work, priority ko kasi is family. So what if, gumawa ako ng way na darating yung time, hindi na ako busy lang sa work, kundi magiging busy ako, mas marami na yung oras ko para sa pamilya. Oh, di Kaya ba? yung time, sabi ko, darating yan pag priority natin. Magkakaroon na. Ako pinapa-detalye ko, bakit ka walang time? Anong oras kang gumigising? Anong ginagawa mo araw-araw? Napasok, okay. Tapos, Monday to Sunday yon. Oo, Monday to Sunday. Okay. Wala ka bang pangarap na makapamasyal man lang, kasama yung pamilya mo, mag-day off, 1 week, 3 days, minsan. Yeah. Siyempre gusto ko yun. Kaya lang sa panahon ngayon kasi isang kahig, isang tuka, ang hirap. Okay. Tama ka naman. Parang sinabi ni Coach Mel, sabi ko, ganyan din ako dati.
Alam mo yun, yung halos din na nga ako makasuklay. Kasi wala na kami dito, pagbangon ko sa umaga, magluto, magtrabaho, maghanap buhay. Pero ano nangyari? Sakit. Ano na pala ako? Sakit. Ano pa? Sakit. Ano pa? Sakit, utang. Posibleng ganyan din ito ngayon. Tanong mo siya tama. Pwede wala kang utang, pwede wala kang sakit. Pero sooner or later, magkakasakit ka. Ngayon pa lang, gusto ko tang tulungan eh. Para maalis ka din dyan sa sitwasyon na yan, kung nasan ka ngayon, nung walang time. Kasi galing ako dyan. Kasi ipaparamdam mo sa kausap mong tao, yung sinasabi mo sa kanya, kailangan maramdaman niya. Yung kung kulang na lang tumulo yung luha niya, pag sinasabi mo yun, patuloy mo yung luha, pati sipon. Kasi minsan kailangan ng matinding realization ng tao, bakit nila kailangan ng opportunity. Kailangan ma-justify mo yun nang hindi ka nakikipag-away sa kanya. Aayunan mo siya, tapos bibigyan mo siya ng realization kung ano yung sitwasyon niya ngayon. Himay-himayin mo sa kanya. Kaya nga sabi ko kayo, di ba, anong kailangan? Pagkakausapin mo yung tao, dalawang bagay. Lanay mura na. Sincerity, ay, sincerity. Tatlo pala yun. Concern, love, Hindi. Yung sinabi ni ano, patience, tolerance, and sincerity. Kasi pag sinabi ka agad na ayaw, di ayaw mo diwag. Wala ka ng tolerance. Pag sinabi niya ayaw, pwedeng sinabi niya lang yun. Pero deep inside, meron kang kailangan gisingin. Meron kang kailangan buhayin. Next, you don't have the money. Pag sinabi mo na akong pera, kunyari, ina-RMA mo, sabi niya walang pera. Ito magaling sabihin ko eh. Wala akong pera eh. Mahal naman. Magkano yung sabi mo? 1.5? Wala akong pera. okay. Ha? Diba, tatayin mo. Ano, Ito, bubuksiri sa akin sa training. Magkasama kami, lahat na yan, may boyfriend. Ano sinasabi ko pag sinabi mo ng pera? Wala akong pera, wala akong pambili. Okay. pero magkakapera. Wala. Wala nga eh, may utang pa nga ako eh. Ganun po ba? Kasi nung ano po eh, ang ako rin po nagsisimula, Hindi, may sakit. may sakit po. RMP. Selling tayo. Kasi okay, sige po. Kaso ang ganito po, nung nakita ko po sa inyo, medyo ano ha, hindi nakakatakot po ito. Ako po talaga nag-aalala sa inyo. Ganyan din po kasi yung papa ko before, katulad yung sa inyo. Hindi rin po talaga siya nagbabayad. Sa tele, sa television. Ma'am, kasi po, ganyan din po sakit ng papa ko noon. Hindi po talaga siya mahilig mag-vitamins. Buti nga po napag-vitamins na kami. Siyempre, alam niyo naman pag mga lalaki, di ba, nila so, gusto nila kasi parang tigas-tigas nila. Ayun, stroke, tapos na-bedridden po. Kasi nung nakita ko kung ano nga lang po kung sana lang po talaga, mas nauna ko nakita itong vitamins ko. Siguro, kumbaga, ano niya yung papa ko, kumbaga napagaling. Mais ka, Risa, yung totoong sinasabi mo pag sinabi mo ng pera. Ay, kasi ako po yung nag-sa kayo mo. Sige. Ma, kasi ano yun? Yung totoo. Yes, ma, gusto ka rin ba yun? Pag kapagaling ng kaltao, hindi ka bibilhan. Kilala ka namin. Ma'am, baka meron ka dyan mga utangan. Meron dyan, ma'am. Ano ba pecha ngayon? 19. Ma'am, sakto bukas sahod. Parang pero ng sahod bukas eh. Ma'am, sinabi mo sa akin, kanina, magsahod. Ganito ba, samahan kita, gusto mo. Mangutang. Ay, ako na lang pangungutang para sa inyo. Samahan ko po kayo. Ma'am, 5 lang po. Okay, let's start right for Risa. Walang pera. Paano yung pag-mindset natin pag walang pera? Lakasan ng boses mo ah. Hi ma'am, kamusta po? Ito yung naging resulta ng iyong test. Yes po, ikaw po yung kausap ko. Tayo mo ng dalawa. Di ba nung nakaraan, ang ating bilihin ay napakataas. Tama? So, nakabili ka ng pagkain, hindi.
Kahit mataas ang bilihin, nakakabili tayo ng pagkain. Ngayon, dito sa test mo, gusto mo bang gumaling? Kung gusto mo bang gumaling, ano yung gagawin mo? Ganyan ka ba magsalita sa client mo? Minsan. Ayusin mo. Pag sinabi ng client ko ng pera, wala akong pera eh. Ma'am, wala kang pera ngayon. Eh, paano kung bukas may stroke pa? Hospital ka, padala ka ng hospital. Sabi mo pa sa hospital, wala kang pera. Sabi mo pa sa doktor, wala kang pera. Diba, dapat yun yung sagot natin. Wala kang pera eh. Ma'am, hindi natin pwede sabihin sa doktor. Magkukwento ka ulit para close mo yung sales. Ito nga naman, yung kakilala ko, kamag-anak ng kasamahan ko. Chinek niya kasi concerned siya. Dahil hinihinga. Nung chinek, nakita ko malapit ng may stroke. Grabe ang taas. Meron po silang Resort. resort. Meron po silang resort. Ang ganda ng resort nila sa Union. Color blue and white. Tama ba blue and white? Color blue and white. Ibinivisualize ko pa kasi pag binivisualize mo isang bagay dun sa sa tao, mararamdaman niya na totoong yung kwento mo. Kasi totoo naman talaga. Yes. Color blue and white, ang laki, ilang hektarya po yun. Ngayon, nung chinek po siya, tingin niyo po ba, may pera po yung wala? Meron po siyang maraming pera. Ngayon po, nung sinabi nung kasama namin yung health conditions niya, sabi niya, tumatawag ako sa kanan. Kasi nagpapagawa pa ako ng resort ko. Tapusin ko muna to. Inay, kailangan mo to kasi delikado na po, nakared na. Sa kanan, kasi daming gastos, pinapaayos pa. Ang good news po, yung resort tapos na. Ang ganda, napaayos. Pero po siya, patay na. Pero, yung resort, tapos na. Pero siya, tapos na rin. Ngayon po, yung pera ko, makakapangalagaan pa po ba niya yung resort? Hindi na. Kasi pag nagkasakit po kayo, halimbawa ko hindi ko sinasabi na kakatok pa ako ganyan. Scenario lang po to, kunyari po, hindi ikaw, kunyari kapitbahay mo, inatake sa puso, nakita tumimbuwang. Nung tumimbuwang po siya, ano po gagawin ng kamag-anak niya sa kanya? Wala silang pera ha? Ay, na-stroke na si ate. Ganun po ba yung gagawin? Ano gagawin po? Dahil sa ospital, walang pera. Dinala sa ospital. Pero hindi po ba sabihin sa ospital, wala akong pera eh. Hindi pwede. Operahan. Nung inoperahan, may bayad wala? May bayad. So, ano gagawin? Utang. Magkano naging utang? Daan-daang libo. Samantalang inaalok lang po namin sa kanila, 1,000. Pinagpalitan na sa 1,000. Minsan po, ayusin natin desisyon sa buhay. Nasaya mo lang yung pag-get. Kailangan po natin ayusin desisyon natin sa buhay. Ano gusto po ninyo? Ngayon po, gagawin niyo ng paraan ng 1,500. O sa kanya na gagawin ng paraan, pag 1,000 na. So, kailangan yun, medyo ma-memorize mo yung script. Kasi totoong naman siya, totoong nangyari, totoong story yan. Siyempre, di mo ba rin, ano nga verse mo? Ano nga ba nangyari? Kailangan alam na alam niyo yung story para pag nireturn na dun sa client, dire-diretso siya. Next is, yan, kasama din yan, your product is expensive. Ano po bang mas mahal? Yung product namin o yung buhay niyo? Depende po yan kung yung sinasabi yung mahal, kung hindi niyo binibigyan ng halaga yung buhay niyo, yung product namin mahal. Pero actually, mas mahal ka sa ospital. Pag nagpa-doktor ka, magkano? Ilalaboratory ka. Pag nagpa-laboratory ka, may bayad po wala. After nyo po magpa-laboratory, babasahin ba ng doktor? May bayad wala. Tapos, re-resetahan. May bayad wala. Kada sakit po ba, isang gamot lang? Ilang gamot? Babalik pa sa doktor? Kwentahin niyo po kung magkano magagastos niyo. Ngayon po, sabihin niyo kung ano po mas mahal. So, pag sinasabi niyo po yun sa customer, huwag parang galit. Ha? Huwag ka galit. pag sinabi niyo yan, dapat yung lang, parang nagkakala ko alam.
Ma'am, kasi di ba, kung nagpa-doktor ka, magkano kung magpa-doktor? Yung ano, parang maamo dapat yung boses mo. So, ba't ganito boses ko? Kasi nagtuturo ko sa inyo. And yan, we don't need your product at the moment. Yun na, sinagot ko na. Hindi ko pa kailangan yan. Yung kapitan sa Amadeo, sabi niya, malakas ako, malakas ko. Kasi malakas talaga siya, matikas. Hindi daw niya kailangan. Sige, saka na ako bibili. After 1 month, na-stroke. Kailan mo kailangan pag na-stroke ka na? That's another story. So, dapat natin mga stories na nakukuha natin sa mga client, naiipon nyo yun, kasi yun din yung ipukwento nyo. Sa iba, para sila, maisip nila, kailangan mo nga to. Sige, bibigyan na ako. Yun yung sasabihin nilang next. Kaya bago ko ipasa yan sa nag-compute, sa nagko-close, lutong-lutong na din siya sa akin. Punong-puno na siya ng kwento sa akin. Oh, ma'am, mahirap po yan, mali pa yung anak mo. So, kung ano yung mga sinulat niya dun sa information, yun yung ginagamit ko, mali pa po yung anak mo, sino mag-aalaga sa anak niyo pag kayo po nagkasakit. Mag-iisip siya. Gagawas din po kayo, babayad kayo ng mag-aalaga sa anak niyo. Yan. I need to communicate with my partner or another decision maker. Yan, prepare to respond to these objections. Yan. Kailangan doon yung kausapin mo niya yung decision maker, gusto niya meron ng pera. Sino po ba yung decision maker? Asawa ko. Okay. Sige po. Kung asawa niyo po yung decision maker, siya po yung mag-decision kung kailangan niyo po gumaling, kung kailangan niyo po na maging healthy, sige po. Pero pag kayo po ba ay nagkasakit, tutulak na kaya yung wheelchair niyo, babantayan niya kaya kayo sa ospital, hindi po ba maaabala yung trabaho niyan? So, dapat handa kayo sa mga objection ni client. Come up with a story, a real, true story para makakarelate si client. Namikot-ikot pa siya. Now or never closes. Question closes, unique offer closes. Kinopya ko lang ito kagabi. Now or never closes. Parang, ma'am, ngayon lang kaming araw na to dito. Bukas, nasa Cebu na kami. Pag napunta po ako ng Cebu, magbabayad pa kayo ng shipping fee. So, nakakapag-close din yun ng sales. Additional na bayad pa po yun. Habang nandito po kami, magbabayad na kayo, ma'am. Para sa inyo po ito. Tapos yung natin sinasabi, question process, tingin niyo po ba nga makakatulong sa inyo ito? Pag healthy po kayo, tingin niyo po ba mas magagampanan niyo po yung trabaho niyo, yung pagiging nanay niyo, pagiging asawa niyo, pag healthy po kayo, makakatulong niyo ba ito? Tinuturo ni Coach Lex yung pag-nag. Yan po inyong nararamdaman ng pangangasin, yung hyperacidity nyo, yung acid reflux po ninyo. Ito, gaya po na nasabi po kanina, ito po yung benefits ng 24 alkaline C. Tingin niyo po makakatulong to sa inyo. Sa mga nalagyan. Unique offer close, magbibigay niyo ng special offer. Special offer na hindi kayo palugi, hindi niyo bibigyan, hindi niyo tatanggalan ng value yung product natin. Halimbawa, iba lagi natin pinapartner sa 24 alkaline C with the store. So pag pinartner niyo siya, sabi niya, mahal. Pwede kayo magbigay ng discount na, actually. Legit magbigay ng 100 pesos off sa second boxes. So pwede yun. Pero wag to the extent na bibigay niyo ng members price. Pwede rin kayo magbigay ng free coffee. Yun yung mga unique offer close. So, ma'am, since gusto talaga kitang tulungan eh. Ginagawa ni Lisa, package. Hindi niya sinasabing package. Binibenta niya package. Di ba may mga package tayo na dalawang Full package po. ay old package. Tatlong alkalency, dalawang store. Eh meron tayong bago, yung amin na alkalency. Ipapakita niya yung old package. Ma'am, ito po yung package namin para yung mga susunod niyo pong purchase, mas mura na. Pero ma'am, gusto talaga kitang tulungan eh. Ito pong dadagdagan pa ka na isang alkalency. So, pasok siya doon sa isang package natin sa inyo. Magmumukhang binibigyan mo siya ng favor, but actually, hindi, kasi talagang package yun. Yung normal package. So, pag nakita kasi ng tao mo, binibigyan niya ako ng babong. Nag-okay. O kaya, pwede rin patigilin muna. Kasi ang mga tao minsan, pag nagbibigay ka,
hindi sila pumayag na wala silang ibabalik. Most people na maayos, matitino, kind, empathic, hindi pumayag yan ng bigay ka lang ng bigay. Kailangan meron silang ibalik sa'yo. Pero remember, mas madami ang mahilig sa akin. So, kailangan, masahin mo siya maramdaman mo kung anong klase siyang tao. Kung mahilig sa ingay, bigyan mo ng kape. Ma'am, try niyo itong kape namin, masarap po ito. Nakakatanggal din po ba ng high blood? Tikman niyo po, masarap yan. Pag natikman, magkano ba isang box? Ito po yung price. So, kung ano yung mga products na gusto niyo ibenta, pwede kayo magbigay ng unique offer codes. Bigyan niyo discount, bigyan niyo ng freebie, pero yung hindi kayo malulugi at hindi magmumukhang bagsak presyo. And again, ang nakakapagpa-closing is mindset. Mindsetting pa rin. Yan. Nakakatawa dati, nung hindi mo na unawa ng mindset, akala ko dati yung suto. Mindset lang yan. Pero ang mindset pala is very powerful. Na baka makapangyarihan ng mindset. Kasi kung ano yung gusto mong ibigay doon sa tao ng message, kasi yun yung nasa isip mo. At parehas kayo ng frequency, sigurado closing siya. Sigurado paying yan. Pero dapat hindi ko yung salita ng salita. Depende ha. Kung ina assessment mo, syempre, ikaw yung daldal ng daldal. Pero pag siya yung pinaprospect mo, may mga objection siya, dapat marunong ka makinig. Kasi pag puro ikaw yung nariringgan, pag patatapusin ka naman sa tayo, sige, pagtapusan, okay, sige, babalik na lang ako. Pero hayaan mo siya magsalita para lahat ng objection niya, masagot mo. So it takes practice para maging skilled ka, maging expert ba, sumunod? Specialist. Para maging specialist, kasi kailangan marunong ka talaga mag-observe. So pag-observe mo, dapat yung sagot mo, hindi sabaw. Hindi malayo doon sa tanong niya. Baka mamaya, ang tinatanong sa'yo sipot, ang sinasagot mo cancer. Okay? Dapat lagi yung common sense natin, laging gising. Tulog-tulog din pag may time. Kaya dapat kompleto tayo lagi sa tulog. Ayan. Influence. Yan. Nakakabenta tayo minsan sa hot market, even at hot market, at cold market, or warm market because of our influence. Gaano yung sila na-influensyahan dahil sa story. Backsell, story sense. Ba't hindi kita sa bawang ng sa screen? Ano ako yun? Ayan, kita na siya. Ayan, backsell, story sense. Ang pinakamagaling daw mga magbenta kasi, magaling magkwento. Pero magkwentong barbero, O ganun. Kasi dapat factual, dapat ano siya talaga, totoong naganap, totoong nangyari. Kung hindi man nangyari sa'yo, pwedeng kwento ng mga kasama nyo, i-adapt nyo, kasi totoo naman yun eh. So hindi ako nagkukwento ng hindi totoo. Kasi mahirap ulitin pag hindi totoo. Mahuhuli ka. Pero halimbawa nasa health assessment kayo. Since isa yung story natin, baka narinig ko na, doon sa closing, yung story na ulit. Diba? Pagka narinig na siya, syempre yung inaisip kayo, pagdating sa closing, ano na yung computation na yun? Hindi mo na ulit kukwentuhan ng mga usual na kinakwento natin during health assessment. Sino rito yung meron magandang stories? Kasi minsan, di ba, pag nagpo-post, si Mama Labs, ang galing na ngayon mag-compose ng stories. Gamit yung daily experience niya, sinashare niya yung before, negative siya, tapos yung gano'n siya grateful for today, ano yung mga nagbago sa kanya. Very effective, Mama Labs. Kasi very positive. Hindi kagaya dati, lagi na lang ako siya ang puti. Ang buhay na to. Isa ako sa taga-saway niyo muna lang. Pilit mo yan. O ganyan. Palitan mo yan. Walang bibili sa'yo pag lagi ng negatives. Okay, coach. Ngayon, hindi mo na siya makikita ng post na gano'n ngayon. Magaganda na yung mga posts niya. And ano na siya, very relevant. Kailangan yung mga pinapost niya ng mga stories. Kunyari, Wendy rin, maganda rin yung last na, ano niya na post dun sa aksidente niya. Di ba, instead na
Pwede kasi iba-iba yung tanggap natin sa buhay natin eh. Yung sa aksidente, pwede siyang magalit dun sa rider. Bisit na rider na to kasi hindi nag-iingat eh. Pero kinonvert niya ito positive na thank you Lord, binigyan mo pa ako ng chance na mabuhay. Kasi meron mga mission tayo eh. Diba? Naging wake up call din na mabilis na pala ng buhay. Pwede pala naglalakad ka lang nabangga kami. Pwede hindi ka nagising. Pero huwag natin hilingin muna kasi marami pa tayong mission, marami pa tayong kailangan tulungan ka. Ayan, tapos na ako. Kayo, may sorry pa kayo? Hi! I'm done. Kasi lahat na nakaplado ka. Hindi ko po na. Pinilit kong himay-himayin ng mabilis. Kasi kung papahabaan na natin sobrang haba, pwede naman kayo mag-question at this point. Yan, yung mga may tanong, pwede po magtanong. Halimbawa, meron kayong gusto i-invite, meron kayong gusto i-benta, pwede yung itanong ngayon para pagtulong-tulungan natin sagutin. Meron kayong mga struggle sa network ninyo, pwede nyo sabihin ngayon. O siya nga pala, by the way, bakit po kayo pinag-cross kayo lagi? Kasi minsan, mahirap i-tame yung downline mo mismo. Pag sarili ng downline, minsan hindi sa'yo naniniwala. Pero pag kinunay mo siya sa crossline, mas doon siya naniniwala. Kaya one way or another, kailangan niyo yung isa't isa na magtulungan. Kunyari, si Vicky, nahihirapan ka sa downline mo. Pwede mong kausapin si Lisa. Lisa, ikaw ang kumuusap sa downline ko, idol lang mo eh. Ganon. Coach Vicky, kausapin mo yung downline ko, i-motivate mo. So, tulungan tayo dito. We are family, di ba? We are family. Marami kong nariyan, hindi ko makikita sa likod. Nabili mo sa akin. Pero wala ko. Okay na po. Ano yung pasta? Birthday ni Kisu! Birthday ni Walang 55 sustainable. Sabi ko kayo may coffee na ba't sa akin Sino siya ang telling? Coffee pala. Pinatawag ko sa akin Pwede daw po makahingi ng record, sabi po di mag-answer. Oh yes, pwede na pwede. I-send ko sa email, post ko na lang sa GC. Mag-answer niyo guys. Sino ba yung may question? Tanong na kayo. Kasi yung tanongin, Coach, bakit kayo walang naniniwala sa akin? Nasagutin ko rin without honesty. Without honesty. Coach, bakit kayo pinagandaan ng kapitbahay? Ayaw bumili. Okay ba yung magtanong? Sabi nga, di ba, ask and you shall receive. Sabi ko, inisip ko kung saan na tayo nahihirapan. Kasi the last time na nakausap ko yung dito. Ayun, nahirapan. Nung last time kasi, di ba yung mga kasama ko, mga sister and guys. Hello po! Wala sila. Hindi sila magsabi na sa bago. Sabi ko, pinapat ko na sila. Sabi ko, saan po ba kayo nahihirapan? Kasi parang, actually kasi, nakikita ko na kailangan niya. Kailangan niya yung pera. Pero sa iba nahihirapan, hindi sisisipin sa isang mukhaan. Sabi niya, sa time. Kasi ang hirap i-manage yung time. Nung parang kasi lagi silang may sa search kasi sa simbahan. Lagi silang may pupunta na anniversary. Tapos pagdating ng Saturday, simba ulit. Tapos sinabi nila sa akin, Coach, time nga daw po. Yun. Hindi mo na po na church. Hindi natin pwedeng nawalan ng church eh. Pero, pwede tayong maging ala church. Bakit sila lagi nasa church? Kasi masaya. Nakakaramdam sila ng sense of belongingness. Na yun dapat yung maging culture natin ngayon. Starting pa, di ba, last Saturday, ginawa natin. Dapat pagpunta pa lang nila dito, uy, nasa church ba ako? Uy, meron ka.
buti dumating ka, tapos lahat na dami nagkakamay sa'yo. Uy, shucks. Ano, ang warm naman nila dito, pa-plastic. Char! Hindi, joke lang. Gawin na natin live. So, kung gusto mo silang maging connected dito, pitbitin mo ulit dito. Para maramdaman din nila yung warm na parang church. Pero minsan, kinukwentuhan ko sila. Sabi ko, masarap talaga kapag kumikita kasi nakakapagbigay tayo ng times, marami tayong natutulungan. Minsan kasi ang hirap, minsan gumagano'n ko, ang hirap no kapag may gusto kang tulungan, tapos tayo pa lang, hirap na, gano'n. Motion. Pero totoo naman. Totoo naman, pero dapat maging observant ka sa kanila, tsaka maging sensitive. Kasi mararamdaman nila kung ano yung intention mo. Lalo pag downline mo, hindi ka kasi pwede magsabi sa downline mo directly ng ganun. Gusto mo na ako mag-network eh. Yun na ganun yung isipin nila. So, hanggat maaari, huwag kang magsasalita ng parang favorable sa'yo. Ganun yun. Huwag ka magsasalita ng favorable sa'yo sa harap ng downline mo. Ang pwede mo na sabihin sa kanila na nandito lang ako lagi. Anytime kailangan nyo ako, tapos lagi mo lang sandal din ng mga link. Attend po kayo ng training, kailangan po natin po. Kasi hindi po kayo na tayo po yung mga senior citizen na or may edad, stop na yung learning. Siyempre, para po hindi tayo magkaroon ng mga dementia, Alzheimer's, exercise po yan namin ng brain. So, lalabas doon, concern ka pa rin sa kanila. Kaya mo sila pinapa-attend kasi gusto mo lang sila mag-practice yung brain. Hindi para sa kung anong bagay. Kasi bibigyan mo sa kanila yung reason bakit nila kailangan umattend, bakit nila kailangan pumunta. And then, we'll take it from here. Pagdating nila rito, kailangan i-feel natin sa kanila na family tayo. Then, pagdating dito, ano mo na kami niya, bigyan mo na kami ng sign. Ito yung sinasabi ko, wala raw time. Tapos pagtutulong-tulungan na natin, wala kang time. Wow, wala din walang time, man. Tapos sabi natin siya, ay man. O, ganito po tayo sa MCOR. Maganda po na mas marami tayong mapapunta dito para syempre, sila din po matulungan natin in terms of health, wealth. So mga ganun lang sa atin lang. Yes. Halfway na ako sila kumain. Sabi niya, okay pala dito sa M4 kasi yung culture kasi natin coach nagbago eh. Hindi katulad ng hype lang. Naramdaman ko nila yung magandang trainings. Dahil nung pinangin si Coach Lex, that's the way po tayo. So, kaya kami gusto siya. Itong Saturday. Oo, kasi hindi natin kayang lumaban sa height. Admit it or not, hindi tayo height. Yes. Hindi tayo pwede sa milyon! Kasi hindi tayo yun eh. Oo nga. Pero remember, love conquers all. Pag merong pagmamahal, kayang lahat masakot. Kayang lahat matalo. Hindi natin pwedeng labanan yung galit sa galit. Pero pag lahat tayo nakikita ng concern ng love, yun na. Tapos, okay pala rito. Di ba last Saturday, yung mga Destiny Teacher Brenda, ang feedback sa akin, kinamayan ko, kamusta po? Ang ganda pala dito. Pwede bang bumalik? Okay lang ba? 5K muna yung ibayad ko? Okay lang po. Masaya pala rito, ang ganda. Kahit daw maghapon sila mula umaga, hanggang gabi, ginabi sila. Walang tulog yan walang tulog. Pero ano sila? Ang saya. Tumayo ko. Ha? Tumayo pa nga. Ngayon lang, walang tulog, Paano ulit? Sabi ko, galing sa mayaw na walang reaction. Pero ang galing no? So sila lahat, happy dun sa Saturday. Yes. Dapat ganun tayo lagi, warm tayo every Saturday. Para lahat na mga may invite natin, kung gusto nila nang bumalik. Doon tayo. At least doon, naiintindihan nila ako. At least doon, lahat kami, kumakamay sa akin. Sa bahay, walang pumapansin sa akin. Diba? Yung lalo mga senior citizen, sa bahay, diba, naghanap ng attention yan. Yung anak ko, porque nakagraduate na, hindi na pumupunta. Nalulungkot sila. Coach, may tanong po si Mas Jen Bison. Yes.
Dito ba sa chat? Opo. Coach, ano po pwedeng paniwalang message? Door, sa mga ini-invite mo na, ano daw? Nag-o pero hindi po punta. In-invite mo na ano? Nag-o daw po pero hindi po punta. Kailangan pag-usapan muna natin, subo muna. Kailangan pag-usapan muna natin yung form na tinatawag. We cannot skip the basic. Kailangan, alam mo muna, ano siya? Ano yung behavior? Ano yung kanyang form? Kasi doon pa lang, pwede ka na mag-create ng ng sagot sa tanong mo. Kasi pwede umuulan sila sa'yo, nahiya. Ang tanong muna, ano yung pinagkakaabalaan nila? May pamilya ba yan? May anak ba yan? Kailangan nyo lahat alam mo paano kung may maliit na bata. And then, pagtutulong-tulungan natin, paano mo sila ulit i-invite? Hindi siya pwedeng isang sagot sa lahat ng tanong. Aalamin muna natin, kakalkalin natin para tayo dito CSI. Alam mo yung CSI? SOCO. Yan, para tayo SOCO. Ayan, tatanungin muna natin. Yan, hope to join succeeding Zoom, God willing. Taga saan to si Salve Magno? Nasaan po siya ngayon nasa Baguio? Ay, nasa Baguio. You'll be coming back at Baguio. This May. Yan, mabalik pa kami ng Baguio ng May. Wow! See you in Baguio. Sa military po siya. Anak niya sa military. Nagkapiragad sila kasi meron silang meron sila kasi towing down ngayon sa Baguio. But si Okay. Maganda na yung mga kapatid transfer. Kailangan makapagpapayin kayo ng ilang mini. 10. Pwede lang kahit 4. Pwede nang pang bakit mami yun. 2,000 na pwede na eh. Para Baguio. Baguio, mag-invite din bukas ha, dito. O kasi, ang M-Core tayo. Kung gusto natin si M-Core mapalakas, kailangan magtulungan tayo lahat. Yes. Okay? Because in M-Core, we